Secretary Ted Herbosa urges the public to observe health protocols adopted during the pandemic, including social distancing and wearing masks as flu-like cases in the country rise. A vaccine expert also has the same advice. Hello, my name is Sunshine. Gumagawa po kami ng video para po sa health education finals project namin. So magtatanong lang po ako regarding sa walking pneumonia na kumakalat sakit. So familiar po ba sila sa sakit na kumakalat na yun? Yes, familiar naman. Based sa mga napapanood. Okay. Yung question ko lang po, sa tingin niyo, sino po yung higher at risk sa sakit na kumakalat na walking pneumonia? Well, sa lahat naman ng diseases, very prone to diseases talaga and infections yung mga bata and yung mga matatanda, especially yung mga nasa senior citizen age na, yung mga nasa 65 and above. And of course, yung mga immunocompromised patients natin, katulad yung mga patient na may mga AIDS, yung mga sexually transmitted disease, yun. So, very prone sila sa mga ganong infections. Familiar ba kayo sa sakit na kumakalat na yon? Aware naman po. So, bali may question lang ako. Few question lang naman. Tig-isa kayong question. So, para po sa'yo, ano po yung sa tingin nyo pagkakaiba or difference ng walking pneumonia sa typical pneumonia po? Okay, yung typical pneumonia kasi medyo mas malala siya compared dun sa walking pneumonia. Kaya siya tinawag na walking pneumonia kasi medyo nakakalakad pa si patient tapos hindi masyadong severe yung symptoms niya. Like, may ubo pa rin siya, may sipon and may pagkahirap huminga pero hindi siya masyadong nakikita. So, ayun, medyo delikado siya kasi pwede pa rin siyang kumalat and pwede pa rin siya maging typical pneumonia. So, ayun. Okay. For you naman po, yung questions ko is, sa tingin niyo, paano po siya natatransfer from person to person? Yung pagkakaalam ko yung walking pneumonia, natatransfer siya through airborne. So kung may isang tao na affected sa walking pneumonia tapos nag-atching siya, yung person next to him or her pwede ma-affected. So sa mga tight areas doon, malala doon kasi ayun, madaming tao na pwede ma-affect. So airborne, tsaka sa mga droplets po. So okay, magmas pa rin tayo, huwag niyo akong gayahin. Hi, my name is Jade Maria Espera. I'm a nursing student from ALFO or Our Lady of Fatima University in Valenzuela campus. We are here to have a survey with Mr. Nico Angelo E.D. He is my cousin and I have a question. My first question would be, are you aware of pneumonia? Yes. Thank you for that. And are you aware with the type of pneumonia called walking pneumonia? Yeah, medyo naririnig ko na siya before. May I ask if saan mo siya unang narinig? Parang na-topic namin siya before sa school, ganun. Nung parang senior high school. That's good to hear. And how does it differ from regular pneumonia? In your own idea? Yun sa pagkakaalala ko na. Yes. Well, di ba yung pneumonia kasi parang infection siya sa lungs? Yes. Ganyan. But yung walking pneumonia, sa pagkakatanda ko is mas mild lang siya dun sa pneumonia. And yun yung parang kaya siya tinawag na walking pneumonia kasi hindi kailangan i-hospitalize, ganyan. And like, yeah, ganun, mas lang siya, less na, hindi siya gang severe, yeah. Yes, correct. How is this transmitted and who do you think is most at risk? Well, I think natatransmit siya because hindi na pa-practice yung proper hygiene. Like, kunwari, kapag umubo, hindi tinatakpan yung mouth, Yes. ganon. And, Walang face mask. yeah, ganon. And, I think yung, yung And who do you think is most at risk? at risk. So, I think yung mga, younger people. Yes, babies, Yeah, yung kids. ganon. And, maybe yung mga elders na rin na, yeah. may something na nararamdaman na ganun, like mahina na Very yung true. immune system. That is correct, exactly. And are there specific age groups more prone to walking pneumonia? As you've mentioned earlier. Age, Yes. siguro kung bata, siguro mga
less than 10 or Yes. pababa doon. Yeah. And Agree. kung sa may elder naman, siguro yung mga senior na, Senior like citizens, yes. 70, 70, 80. 80s, yes, ganun. Agree. How can communities promote awareness about walking pneumonia? Well, ayun nga, kanina nasabi ko na rin na kaya nagkakaroon ng pneumonia kasi hindi na pa-practice yung proper hygiene. So I think yun yung magandang gawin ng communities, yung Yes. like kasi I think yung mga tarpaulin na nakalagay na practice ganito ganyan, yung Yes. proper hygiene. Mhm. I think nakakatulong kasi talaga Big yun help. eh. Yeah. It's like a reminder whenever you're just walking around. Oh, And yeah. also, I think it would be a great idea if we will give out free face Face masks. mask, yeah. diba? And alcohol natin. True. Last question. What is the importance of being aware about walking pneumonia? I think kapag mas aware ka kasi, mas hindi ka magkakaroon. Yes, Yeah, correct. hindi ka prone sa ganun. Kasi alam mo yung dapat gawin, alam mo kung ano yung okay, ganyan. Exactly. And kung aware ka kasi, parang hindi lang sa sarili mo yung matutulungan mo, yung ibang tao na rin. Yes, Kasi 'di ba, mhm. kapag alam mo yung ganito, hindi ka makakahawa. That's true. Especially now na maraming prone sa hospital as well. Yeah. So, minsan hindi na nagkakasya yung patient sa hospital. And it's good thing na there are people na aware of that. Mm. So, hindi na sila need mapunta pa sa hospital. Totoo. That's all. Thank you. Thank you. Hi, what's your name? I'm Paula. Hi, Paula. I'll just be asking a few questions regarding walking pneumonia. Let's start off with, are you aware with pneumonia or the type of pneumonia called walking pneumonia? Yes. Do you even want me to explain or to share something? Yeah, I would love that, please. So, for the walking pneumonia, it is a lesser type of pneumonia, and has been around na for 1940s na, no? So, ang tagal-tagal na po. So, people perceive it as like parang a trend or a novel, not like novel, pero parang a bagong sakit. Pero matagal na po siya, and we've been experiencing it since we're kids na, no? So, nung mga bata tayo, nung mga little ages like 3 to 4 or 1 to mga something like that, mas prone tayo to perceive it or ma-acquire to. May upot-sipon tayo or something like that. Pero pagtanda natin, no, nagle-less na yung pagkuha natin or hindi na natin masyadong na-acquire to dahil nagkakaroon na to ng memory antibodies ang ating katawan. So, ganun lang din ang walking pneumonia. So, it is called Mycoplasma pneumoniae. It is termed during 1940s nung nalaman ko ito. So, just a brief. I see. So, mukhang familiar ka na talaga sa walking pneumonia. Since ganun nga, na familiar ka na, how do you differentiate it with regular pneumonia? Like I said, no, lesser type siya compared to our typical. So, other term for walking pneumonia, no, pwede rin siya tawagi atypical pneumonia. So, good day po, I am Hannah Ferranco, a student nurse from Fatima University. Pwede ko po ba kayong ma-interview about sa walking pneumonia? Ano ang Mycoplasma pneumoniae? Ito ang sanhi ng walking pneumonia. Ito is a bacteria that causes pneumonia. Unlike COVID, bago ka lagnatin, ubuhin, or mag-manifest yung sintomas, makakahawa ka na. Ang Mycoplasma pneumonia, 3 weeks, inuubo ka na, kahit na wala ka namang TB. It is treated by antibiotics, yet still can affect others if we do not follow the safety measures to prevent it. Bakit tinawag itong walking pneumonia?
It is because kahit na nagmamanifest sa katawan natin or kahit na may findings na through chest x-ray, but still you can do normal things. You can walk or go out, unlike na sa COVID, you need to be isolated in a room. So in other words, according to some doctors, it is not fever but still dangerous, especially kapag napabayaan. What is walking pneumonia? Sabing walking pneumonia, luma na po ito ha. Ulitin ko, luma na po pero hindi natin ginagamit yan sa pangkaraniwan atypical pneumonia. So, sino ba pwede magkaroon? Maski sino pwede. At ang walking pneumonia, pwede meron kang pneumonia na hindi mo alam. Kaya tinawag na walking kasi pwede ka naglalakad-lakad, napaka-mild ng mga pwede nyo maramdaman. Maaaring may ubusipon na bahagya, maaaring wala ka ng ibang nararamdaman, kaya tinawag na walking kasi hindi mo alam. Naglalakad ka, pupunta ka sa trabaho at saan-saan na may dala ka na palang pneumonia na pwedeng makahawa. So it's a milder form of all types of pneumonia. Ito yung pinaka-mild. Kaso hindi po sinabi natin mild, hindi na pwedeng maging severe. So masasabi natin na 70 to 85% na magkaroon ng atypical pneumonia or walking pneumonia ay mild lang, hindi kailangan magpa-hospital. Yung natitira na 70-25% ay pwede naman po magkaroon ng moderate to severe. Pero bihirang-bihira po yun. Kasi pag sinabi natin severe, kailangan nyo na po ng hospital confinement at kailangan nyo ng mga antibiotics na pinapadaan sa suwero. Sinong pwede magkaroon ng walking pneumonia? Sino ba? Number 1 dyan, yung mga bata na medyo mahina ang resistensya. Lalo na yung nasabi ko, yung mga may edad, saka mga bata, sila po yung mahina ang immune system. Yung bata hindi pa well-developed, sa mga nagkakaedad naman, nagkakaroon ng paghina ng kanilang immune system. So sila kadalasan, ang malaking tsansa na magkaroon ng walking pneumonia. Ang walking pneumonia ay kadalasan nakukuha kung saan ka nakatira. Kung may isa doon na merong ganitong sakit, ay maaari mahawaan. Pwede naman sa inyong working place o sa anumang crowded area. Kaya yung pagpunta sa mall, konting ingat lang. So tandaan nyo po, nakakahawa po ito at ang paghawa nito ay kadalasan nanggagaling sa mga taong infected sa pagbahing, sa pag-ubo. Yan yung kadalasan. Yung mga bumahing at tinakpan ng kanilang kamay, ng bibig ng kamay at nakipag-shaken sa isang tao at nagkataon naman medyo napadikit sa ilong niya o sa bibig niya yung kamay niyang nahawakan ng infected na tao, pwede ka rin magkaroon. Pero ang problema, hindi naman to pag nahawakan ka, nabahingan ka, agad-agad magkakaroon ka. Depende kung malakas ang resistensya mo or pwede rin after mga 10 or 15 days pa. Anong treatment kadalasan? So since ito po ay tinatawag na bacteria, ang dahilan, kailangan natin ng antibiotics na pine-prescribe po ng inyong mga doktor. Paano naman maiwasan? Siyempre, kung ang dahilan nito ay may kinalaman sa napatabi ka isang tao may ubo, hindi natin maiwasan yan basta-basta. O kailangan yung prevention na to may kinalaman sa hygiene. Ano pang pwedeng gawin? Iwasan nyo ng paninigarilyo na pwedeng magpahina ng immune system nyo. Matulog ng sapat, mag-exercise, kumain ng mga balansing pagkain, iwasan nyo pumunta muna sa mga crowded places. Tulad na sinabi ko, lahat yata ng mall ngayon punong-puno at napansin ko rin, kukunti na lang ang gumagamit ng face mask. Kasi po, ginawa ng gobyerno natin na voluntary na lang yan, di ba? Since medyo tumataas ang bilang ng mga turista at hindi na naman natin na-screen yung mga pumapasok na mga turista na galing doon sa mga area na meron pong mataas na bilang nitong problema na ito, suggestion ko, gumamit na kayo ng face mask for the meantime. Okay? So sana po nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman pagdating dito sa walking pneumonia.